ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara. Ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara. Halihang pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Napakalaga ang pagtawag sa atin ng Diyos upang tayo makilahok, makiisa at tunay na gumanap sa buhay pagpapala na pinagkakaloob niya sa atin sa lahat ng ating mga gawain o tungkulin, sa lahat ng paglilingkuran natin sa buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayo kasama ni Kristo
at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga panangungutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay na pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umahon si Jesus sa isang burol at magdama doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, si Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao mula o buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumusta na po ang buhay-buhay, hindi po ba?
At ang mahalaga ay na ipakita sa atin ng Diyos ang nilalandas natin ng buhay na mayroong pagpapala, may kahalagahan at kahulugan pa rin ang buhay upang anuman ang dumating na hirap at pasakit, kalumbayan, naroon pa rin tuloy-tuloy ang buhay sapagkat may pag-asa para sa magandang kinabukasan, pagpapalang handog. Sa ating mabuting balita, ito yung mga napahalagang pagpapalang handog ng Diyos sa buhay ng mga tao. Galing si Jesus sa burol na sa mataas na lugar at doon ay magdamag na nanalangin sapagkat mahalaga ang magiging ang gagawain niya pagkatapos ng ganitong mga panalangin. Kapag tayo ay may mahalagang tungkuling dapat na ganapin o meron tayong haharaping isang malaking obligasyon sa buhay, laki pa natin ng panalangin. Itas natin ating sarili sa Diyos at nang sa gayon, may pagpapalang nakakamit tayo, maliwanag sa puso't isipan natin ang ating gawain, ang ating tungkulin, ano inaasahang magawa natin. Heto ating Panginoong Kristo, ang kalakip na panalangin para humirang ng 12 sa napakaraming mga tao na mga alagad at sila'y tinawag nilang mga apostol. Sa ganitong pagtawag, nakikita ng tao, ng mga alagad at ng tao, sapat tayo din tinawag nung tayo ibininyagan. Mayroong pangalang pinahayag din sa atin. Sa bawat pagtawag ng Diyos sa pangalan natin, may mahalaga siyang pinapakay. May mahalaga siyang ipinapahayag na ito ang magiging misyon natin sa buhay. Ang ating katanungan, pinapahalagan ba natin ito? Binibigyan ba natin ito ng halaga at kahulugan? Ang pagpapala ng Diyos na patuloy na pinagkakaloob, ito ba'y nasa sa tamang landas ng ating ninanais na mabigyang halaga sa tanang ating buhay? Kaya there is the purpose because of the great importance that we are really being called by God in a mission. Kaya may kalakim na itong panalangin sapagkat dito natin maunawaan ang halaga ng pagtawag sa atin ng Diyos. Kaya yung unang bahagi, ito ang pinakikita sa ating mabuting balita sa pahayag ni San Lucas. San Lucas pa naman, napakaganda ng kanyang pananaw sa buhay. Kung hindi ito situated under the goodness of the Lord or in prayer, napakahirap ang makita mong pananaw sa buhay. Baka ikaw ay madawit at mabighani sa binibigay na makasangdibutan na imbis na gumanda ang buhay, nagiging palamara, walang saysay at kahulugan, na ito'y punong-puno ng pagkakasala, punong-puno ito ng kadiliman sa buhay. Kaya kailangan natin talaga palagian at tayo nakapananalangin, palagian upang sa tulungan tayo kung naman ang ating ganapin sa buhay na ito, iyan ay tunay na pagpapala na nakakamit natin sa Panginoon. Pagkatapos ng itong unang bahagi natin mabuting balita, bumaba na si Jesus at pumunta sa isang patag na lugar. At doon naroon ang maraming mga tao, pero dala-dala pa rin ang mensahe ng kabutihan ng Diyos na nanggaling sa burol, nanggaling sa mataas ng si Kristo ay nakapanalangin. Ibig sabihin, hindi napuputol ang mga panalangin. Idinudulog natin sa Diyos na tayo nagkakamit ng mga pagpapala, anuman ang ating ganapin, yan ay nariyan pa rin sa piling natin. Napakalaga. Ito yung sasabihin natin, the sustenance of the Lord and all the blessings for all us. We are being sustained by the blessings throughout the day, throughout our lives, sapagkat yung buhay nating ugnayan sa Diyos hindi nawawala sa ating mapanalangin buhay. Di ba? Oo, we are always at prayer. Hinuhubog itong ating prayer life, ika nga, buhay na panalangin. Isabihin ni buhay na patuloy na ugnayang buhay sa Diyos. Ito, pinakita sa ating mabuting balita, napakaraming taong lumapit sa ating Panginoong Kristo. Sila ay may iba't ibang mga pinapakay kay Kristo.
At sa bandang huli, sabi, mahipo ko lamang ang damit o laylayan ng damit ng ating Panginoong Kristo ay gagaling na ako sapagkat may kapangyarihan na si Kristo magpagaling sa lahat. Kaya ginawa ni Kristo ang halaga ng kanyang pamamahayag tungkol sa paghahari ng Diyos sa maraming kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Ang mga tao naman ay tumugon sa ganitong pahayag ni Kristo na kagalingan. Kaya ibig sabihin ay nag-ugnayan ang diwa ni Kristo at ang mga tao upang sa gayon ay makamit ng mga tao ang pagpapala ng poong may kapal. Kaya ganito ang buhay natin. When we relate things with the Lord or the things coming from the Lord, and because of such our intentions of meeting the mind of God, every good tidings really come out from our lives, di ba? Sapagkat kailangan may concentration, may kailangan ay matatag na pananampalataya, kailangan talaga mayroong nilalayon sa buhay. Ito ang sangkap ng ikalawang bahagi na ating mabuting balita upang sabihin, naging matagumpay si Kristo sa kanyang ginawa, nakita ng mga tao kung sino si Kristo sa kanilang buhay. It is a realization of the people to know Jesus Christ upon seeing Him with all the goodness of the God that we believe in, sapagkat may ginawa si Kristo na mahalaga sa aking buhay. Ipinakita niya kung paano ang matuwid na landas sa aking buhay, at ito sasabihin kong tunay na pagpapala ng poong may kapal sa akin. Heto ngayon sa pagdiriwang ba na misa at sasama natin sa ating mga panalangin. Una, makita ko naman ang lubusan ng Diyos sa aking mga gawain sa araw-araw. Hindi po ba? At isa sa mga pangyayari sa buhay nito ay aking mapanalangin buhay. My prayer life will always be attuned to the goodness of the Lord, that I see Him perfectly well in my life, di ba? At upang ang hindi maalis ang direksyon ko sa buhay nito, pagpapala ng Diyos. Sa banal na misa, bibigyan tayo ng Diyos ng maraming pagkakataong kaliwanagan na ating puso't isipan the way we encounter Jesus Christ in our lives. Lalo-lalo na sa mga kinakailangan natin kung tayo ay may kahilingan, may kagalingan, dapat na tunghayan ng Diyos. Ang mga pagpapalang iyan ay pagkakalob sa atin. Ito ngayon, pagpapala na ipagkakalob ng Diyos sa atin sa pagdiriwang ng banal na misa. Maisalang-alang na nawa natin ng Diyos sa buhay natin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan. Mapuspos nawa tayo ng biyaya ng Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga para sa ating kapakanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mambabatas, naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ng presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Heto, tatas natin ang ating mga panalangin upang mapuspos tayo ng maraming pagpapala ng Diyos, upang tugunin ng Diyos ang lahat ng ating mga pagsusumamo karaingan, lalo-lalo sa kagalingan sa ating mga karamdaman. Pagalingin mo kami, Ama, sa lahat ng aming ninanais upang ilandas mo kami sa matuwid na pamumuhay. Makita namin na may angking kaliwanagan ang dakila mong pagtawag sa amin upang kami maglingkuran sa isa, mabigyang kahalagahan ng buhay na ito at upang ang lahat ng bagay sa ilalim ng pagpalang pagkalinga ay makamit ng tanan. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sa iyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak ng sa gisag ng bigay mong kalig. Kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maiyaalay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa ami kaloob, pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, isiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nikakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo mga tinawag patungo sa kabanalan ng buhay, sa pagpahalaga natin sa matuwid na pamumuhay. Siyempre, maraming biyayang pagkakaloob ng Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa lang sakramento, sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa pagwawakas nitong ating banal na gawain. Salamat po. Salutaris hostia, Greceli pondes hostium, bella premunt hostilia, Dorum orfer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nahinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novoce detritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitore lausetio bilosio solus honor virtus coque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudotio. Amen.
cielo, praise the Diei. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, iterus corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament